Ederson Tapia, kasama ho natin mula sa University of Makati at siya po'y Pangulo ng Philippine Society for Public Administration. Dean, good afternoon. Si Radyo Man Lourdes po ito. Kumusta po? Good afternoon, Lourdes. Salamat sa pag-imbita. Ang karangalan po ay nasa amin. Alam ko pong busy kayo pero napagbigyan niyo po kami. Sandali lamang din, no? Usapin sa impeachment, lumabas yung mga umano'y anomalya. Pero sa pinaka-latest survey ng SWS, hindi po natinag yung numero ni VP Sara Duterte. Pero bumagsak itong si Pangulong Marcos. Anong ibig sabihin noon, Dean? Well, kailangan natin lagyan ng konteksto, Lourdes, yung, Opo, please. yung analysis na yun. Ano? Kasi number one, yung I think, ang pinaka-accurate na description dun sa nangyaring mga rating nila ay steady lang. Kasi yung pagbabago, yung pag-angat halimbawa nung kay Vice President Sara Duterte ng 2 points at yung pagbaba ni President Marcos ng 1 point is actually within the margin of error. So hindi natin to pwedeng basahin as significant increase or at the same time significant loss. If at all, in reality, maaaring yung naging resulta nila ay kaparehas lang nung kanilang rating nung nakaraan. No? So medyo I think mali yung nagiging pagbasa ng mga ibang kasamahan natin sa media Opo. na tinitignan ito bilang malaking pagtaas at saka maling pagbagsak naman on the part of President Marcos. Okay, so Dean, ganito sasabihin fair, enough sa dalawa sa ating kababayan na tama lang hindi nagbago. Ang mga numero sa tiwala ng ating mga kababayan kay VP Sara at kay Pangulong Marcos sa latest survey. Correct. In general terms, hindi yan nagbago. And actually, kung ako ang grupo ni Vice President Sara Duterte, medyo maaalarma pa rin ako dyan. Okay? Bakit? Kasi traditionally, kung titignan natin yung history ng ratings ng Presidente at saka ng Vice President, almost always, no? In fact, wala akong matandaan na exception to this rule, laging mas mataas ang rating ng Vice President kesa sa Presidente. Bakit? Dahil ang pangunahing trabaho ng gobyerno ay nasa balikat ng Presidente. Ang ibig sabihin nun, yung mga problemang ina-associate natin with those functions, ang sisi sa kanya din. Samantalang ang Vice President, wala naman talagang ibang function ng Vice President kung hindi maging pwedeng humalili sa Pangulo kung kinakailangan o tinatawag ng pagkakataon. Kaya by that consideration, dapat sana mas mataas pa yung rating ni Vice President Sara Duterte. No? And kailangan din tignan natin, Lourdes, yung timing nitong survey na to. Ang duda ko, as we move along in this impeachment, doon matetest talaga kung ano yung tunay na rating ni Vice President Sara Duterte. Wala pa tayo doon ngayon. Okay. Hindi po nakaapekto kay VP yung mga usapin sa kanyang mga ari-arian, sa atakihan nila or yung pag-atake niya kay Pangulong Marcos? So, pwede natin sabihin, it can cancel each other out Hindi siya masyadong naka-apekto. Maaring may epekto yan, pero hindi siya significant para mag-create ng noticeable increase or noticeable drop in the ratings of the Vice President and the President, at least in this recent SWS trust Survey. rating. Okay. How about si Pangulong Marcos din? Di ba? Si Pangulong Sorry, Lourdes. Go ahead po. Ibig ko sabihin, di ba parang lumibot na ako sa iba't ibang panig ng mundo para kumuha ng mga negosyante. Visible ako, nakikita ko ng mga kababayan ko sa iba't ibang mga lugar kapag may mga trahedya, binabanatan ako ng busy ko, iniimbestigahan ko yung flood control. Bakit ganun pa rin po yung score? Hindi ba dapat tumaas? Well, there are several factors I think na pwede nating tignan para magkaroon ng explanation dito, no? Number one, I think yung divide between the DDS on the one hand and the anti-DDS is so pronounced here in the Philippines. Masyado talagang masyado yung polarization So that's one factor. Another factor is, I think, kailangan mag-deliver si President Marcos dun sa pangako niya nung SONA. No? Sinabi niya, mahiya naman kayo. Nilista niya yung, kasunod nun, nilista yung mga top 15
contractors na mayroong maaring koneksyon sa mga anomalya. No? Sa ngayon, ang nakakulong pa lang doon, Tatlo? I think iilan pa lamang, Opo. no? Kung 2 or 3. Asa na yung iba? So, hinahanap ng taong bayan yun eh. So, kailangan pa rin magkaroon ng mas decisive na action ng Pangulo para makita yon. And I think also, importante din talaga yung mga gut issues na dati nang pinangako. For example, yung presyo ng bigas, yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Unfortunately for President Marcos, nasabay pa yung mga issue na yan dun sa paggalaw ng global market, no? Nung tumaas yung presyo ng gasolina, alam naman natin na meron yung domino effect. Opo. Kaya, if you compound everything, that perhaps may be explanatory kung bakit yung rating ng Pangulo, maring hindi naman bumaba ng husto, pero parang steady lang. Okay. Eto po din, sabi nyo kanina, makikita natin yung malaking, maybe, yung impact sa ratings after or in the middle of the impeachment trial, kung magsasagawa po ng latest survey? Yes, makikita natin yan as the trial progresses. And ayon sa nalalaman ko, there are also other survey firms that would release their surveys in a couple of days or in a couple of weeks. At mas magiging basihan yon ng ating paghusga kung nakakaapekto ba kay Vice President Sara Duterte at maging kay Pangulong Marcos yung kasalukuyang impeachment na ginagawa sa Senado. So abangan natin yung mga survey na yan in the next few days at makikita natin yung Lourdes. Din, ano ba yung pinaka-dapat na tanong? Diba? Kasi honestly, din kami po nalilito rin. Kasi okay, may survey, iba't ibang firm, pero bakit iba-iba rin po yung result? Yeah, iba-iba, tama yung point mo, tama yung observation mo. Iba-iba kasi yung mga tanong na binibigay nila eh. Kamukha nitong sa SWS survey, ito hindi to preference rating. Ito ay trust rating. Ang ginagawa nila, tinatanong nila yung taong bayan kung nagtitiwala ba sila dun sa isang leader, no? And at the same time, tinatanong din nila kung meron silang tinatawag na distrust o hindi nila pinagtitiwalaan. At yung average nung trust at saka nung distrust, dun sila nakakakuha nung average rating. No? So, iba naman yung tanong nun. Iba din yung tanong kung ang isa-survey mo naman ay voting preference. Kung malalaman natin nung mga nakaraang panahon, the voting preference, merong naglabas ng survey ng mga, kung di ako nagkakamali, mga ilang linggo nang nakakaraan. At doon sa survey for presidential preference for 2028, kung mapapansin natin, patuloy na bumababa yung rating ni Vice President Sara Duterte. Maring hindi ganun kalaki yung pagbaba niya, pero it is sustained and it is consistent. Kaya ako, ulitin ko Lourdes, kung ako yung mga tao ni Vice President Sara Duterte, hindi ito dahilan para magdiwang. At in fact, mas magiging concern ako because you look at this in relation to other surveys, hindi yan ibig sabihin lahat ng bagay ay okay para sa inyo. So hindi pala makakadagdag din sa impact ni VP yung pagtatanim-tanim, alam mo yung pagtanim ng puno o kaya pagpunta sa mga patay, no? Maaring marginally, siguro merong epekto yon pero hindi sapat para magkaroon ng mas maliwanag na pag-angat doon sa kanyang survey on a nationwide scale. Kasi yung mga ganun, Lourdes, medyo retail yun eh. Oo nga. Nakikita naman, hindi naman natin sinasabi na hindi yan mahalaga, pero at the end of the day, ang mas hahanapin sa kanya ng taong bayan ay yung tugon niya doon sa mga akusasyon na na-level sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin maliwanag na tugon yung pangalawang Pangulo, no? Sinasabi niya, for example, pagdating doon sa threats, doon sa Article 4 ng impeachment, na ito ay bugso ng damdamin, ito ay kung ano-ano, siya ay nagsasalita bilang isang ina, bilang isang kaibigan, pero hindi niya pinasubalian yung mga sinabi niya, no? And I think, mas lalo nang magiging delikado yan para kay Vice President pag nailabas na yung mga articles of impeachment na patungkol sa graft and corruption at patungkol sa paglustay ng pera ng bayan. Kaya that to me, Lourdes, is a more serious concern for the handlers of the Vice President. Oo. Okay, Dean, eto sabi nila, yes, sa mga abogado, sa may mga alam ho nila yan yung
yung impact ng impeachment. Pero din, bakit po popular pa rin siya sa masa? Okay. As I said, no, yung popularity na yan is relative naman, no? Relative naman yan. Popular siya kasi vice president siya. Popular din ang pangulo kasi pangulo siya. Pero and yung trust and distrust rating, kailangan i-factor na din natin dyan yung increased polarization. Grabe kasi ang tunggalian ng mga DDS at saka ng mga Oo, anti-DDS yung mga ngayon. troll. Opo, totoo yan. Di ba? Grabe talaga siya. We've never seen something as unprecedented as like this, no? Unprecedented dito in the history. Kasi nung araw, mayroong rivalry at normal na rivalry yon, pero hindi sa punto na gusto mo nang patayin yung katunggali mo, no? I mean, alam natin yan. May mga vloggers na mga namamatay recently. Hindi naman natin sinasabing konektado dito, pero maaari nating tignan din yon bilang isang factor para i-explain kung ano yung nangyayari ngayon. So, yung polarization na yan, I think also has to explain a lot kung bakit ganito yung mga ratings natin, Lourdes, no? No question about the popularity of the VP. Dating anak ng dating Pangulo yan. She has prepared for the longest time and kilala yung apelyido nila. Ang tunay na question dyan ay, ng unang-una, sapat ba to para magtagumpay siya dun sa kanyang planong pagtakbo sa 2028. At remember, Lourdes, hanggang ngayon, iisang tao pa lamang ang nagdedeklara na tatakbo siya sa 2028. Isa pa lang, si Vice President pa lang yun. Oo, pero din, okay, puntahan ko po yun, di ba? Nag-declare siya. Pero di ba may mga names naman na lumabas yung mga hindi pa nadedeklara, ang laki rin po ng lamang niya. Well, may mga ganon. Like si VP Lenny, ang laki pa rin po ng lamang ni VP Sara. May mga ganong surveys, Lourdes, pero meron ding mga surveys. I know for a fact that there was a survey that was conducted by Okta Research that ang tinignan pairing, tinignan yung tambalan. Okay. On the one hand, ang tinignang tambalan ay si Vice President Sara at saka si Senator Amy Marcos, and then dun sa kabilang ticket ay si Vice President Leni Robredo at saka si Senator Raffy Tulfo. And I think yung difference ng kanilang ratings ay hindi masyadong significant. In fact, kung hindi ako nagkakamali, maaari nating isipin nasa statistical tie na sila. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung lead ni Vice President Sara Duterte ay insurmountable or hindi na maaring malampasan. Kaya nga kanina binabanggit ko sa iyo, kung ako yung tao ni Vice President na nag-handle nito mga to para sa kanya, hindi ako matutuwa. In fact, mas matatakot ako kasi patuloy na bumababa yung rating niya eh. Maring mataas pa siya ngayon. Ang survey kasi, Lourdes, hindi mo lang yan titignan in its absolute value. Ang titignan mo dyan yung trend. Kahit na ang pagbaba mo ay mababa o konti, pero sustained over long periods of time, mas nakakatakot yun actually. Alam mo din, tingin ko natatakot kasi yung iba panay ang Facebook Live na, no? Ito, Mare, no? din meron po ako idadagdag, no? Punta muna ako sa impeachment. Ano po ang basa ninyo na nagtapunan na po ng baho yung mga senator judges? I mean, dahil lang sa isang politiko, nagtapunan na ho ng baho yung senator judges, tapos sa Facebook Live. Medyo kakaiba nga yan. Kakaiba yung online selling na nakikita natin, no? Oo nga. Parang baba. Nakita ko dyan, Lourdes. Sige, pangalanan na natin. Si Senator Alan Peter Cayetano, I think all in na siya. All in na siya in the sense that nasukol na eh. Wala na siyang magiging ibang choice dito kung hindi ilaban na lahat ng barahan niya. No? And there's very real possibility na kasama siya dun sa mga makakasuhan na susunod. At alam naman natin, ang reputation niya ni Senator Ping Lacson, pag hinamon mo yan, hindi ka titigilan yan talaga, no? Lalo-lalo na in this case kasi yung nakataya ay yung kanyang integrity na inalagaan niya ng sobrang tagal na panahon. Nakakalungkot yung nangyayari sa Senado, nagbabakbakan na sila, pero ang point is titignan mo din yung timing eh.
Kailan ba huling nag-live selling si Senator Cayetano? Kahapon Parang yata. Oo. kahapon. Everyday kasi nag-live selling. Everyday Everyday po. nagla-live selling. Pero medyo may pasabog yung kanyang live selling kahapon on the eve of a very important vote that the Senate will make. Ngayon nila pagbobotohan yung pag-open nung nung BIR records ni Vice Presidente. So, pag mapag-iisip ka din, inupakan niya si Senator Lacson, inupakan niya si Senator Tulfo, ngayong mga panahon na to na pag-uusapan nila yung pagbubukas. Para bang nagbibigay siya ng warning sign, na baka sa inyo din mangyari yan. But to be fair to Senator Lacson, alam natin na nung nagkaroon siya ng ganyang hinarap nung mga nakaraang panahon, in fact, nag-sign siya ng waiver para buksan yung kanyang mga bank account. Din, may binanggit kayo, all-in na ito, nasukol na siya. Ibig sabihin, correct niyo po ko, natataranta na siya dahil may investigation na ikakasa yung Blue Ribbon and yung NBI? Well, that's very possible, no? At mukhang yun ang nakikita natin, Lourdes, kasi nung nakaraang hearing yung last hearing ng impeachment, Court, sila yung unang tumindig no? Si Senator Robin Hood Padilla, si Senator P. Cayetano, pero napaka-prominent nung pagtindig ni Senator Alan Cayetano kasi inunahan niya na, in fact, no, hindi naman siya binabanggit doon sa press interview ni NBI Director Matibag, pero inunahan na niya, no? Jumping the gun, ika nga, na para bang, sa akin ang punta niyan, so unahan na kita. Parang ganun yung nangyari doon sa kanyang pagtindig Pero I think mukhang seryoso yung Director Matibag na ungkatin yung mga nangyari nung 2019 SEA Games. Hindi ko alam kung ano yung mga detalye nun, Lourdes, pero sa tingin ko mukhang naratel si Senator Alan Cayetano kaya medyo all-in siya. In fact, siya rin naman ang nagsabi nun ano na to, titindigan ko na to, tatayuan ko na to. Dahil yung kanyang oportunidad para makipagtulungan pa or makipag-negotiate pa, medyo lumiliit kung ako tatanungin dahil meron na nga tayong mga naririnig na, alam mo naman, sa social media, yung DJMP, ang kulang na lang yung P may Peter siya sa pangalan niya. No? So baka that's also possible. Okay, Din, bago ko kayo bitawan, eto na, no? Sabi ho ito sa kampo rin ni VP Sara, tatagal pa kung tatagal pa talaga yung impeachment trial, hindi magbibitiw yung isa. Halimbawa, tumagal. Marami na raw maglalaro sa mga judges kasi mag-i-eleksyon na. So nakita nila na malakas si VP Sara sa 2028. So ang possibility raw po ay ngayon, yes, antay-antay kayo, pero pagdating ho ng malapit ng eleksyon at malapit na yung butuan sa impeachment trial, baka raw bumaligtad at makuha na rin ni VP Sara yung vote because malakas nga po siya for 2028 election. Well, ayun, nakikita ko, Lourdes, kung ngayon mangyayari yung halalan, ay talagang maa-acquit si Vice President Sara. Wala akong duda doon na maa-acquit siya ngayon. Pero hindi pa natin nakikita kasi yung takbo ng ebidensya Di ba? Kung makita na natin ng mas detalye, for example, no, yung usapin tungkol sa confidential funds at paggamit ng pera ng gobyerno. Remember that in her own SALN, wala siyang diniklarang cash on hand, wala rin siyang diniklarang cash on bank. In other words, Lourdes, kung titignan mo yung wallet mo ngayon at meron kang 500 pesos dyan, mas mayaman ka kay Vice President Sara Duterte dahil meron kang cash on hand. So wala wala siyang pera, no? So hindi ko alam, I don't necessarily agree with that kind of statement na habang tumatagal maglalaro. Because my sense is, pag nailabas ng mas maayos, na ipresenta ng mas maayos ng prosecution yung kanilang kaso, yung confidence dun kay Vice President Sara, even for 2028, will further dwindle. No? Hindi biro yung mga akusasyon na narinig natin. Kaya nga ako, lagi kong sinasabi, Lourdes, na sa mga handlers ni VP sa kampo niya, paharapin ninyo.
Because yun lamang ang tanging paraan para mapasubalian niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Hindi ibang tao ang gagawa nun, siya lamang talaga. Pero kung magte-technical ka lang, mag-object ka lang at gagamit ka ng kung ano-anong mga dahilan, hindi yun magiging epektibo sa pananaw ko. Din, sana ho makasama pa ho namin kayo sa mga susunod na mga araw. Napakaganda po ng mga tinuran po ninyo. Maraming salamat po sa inyo, Din. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Anytime, Lourdes. Maraming salamat din. Mabuhay kayo. Si Dean Ederson Tapia, political analyst,